So yan, kumusta po at magandang araw sa ating lahat mga ka-DIY. Meron na naman tayong panibagong tutorial na gagawin ngayon. Ito pala ay split type inverter na Panasonic. So papakita ko yung kanyang model sa screen. Unang-una tingnan natin yung kanyang supply kung okay ba. So pumunta tayo sa kanyang circuit breaker. Nung nakita natin yung circuit breaker, papakita ko sa screen yung circuit breaker. Nung na-check natin yung circuit breaker, ay madaming langgam, binahayan. Kasi ang unit nito, na-stock ito. 2017 na binili, tapos na-install, tapos hindi nagagamit. So, recommend natin sa customer na kung na-stock man yung aircon, kailangan paandarin kahit once a week, kahit 15 minutes lang, okay na, para hindi mag-stock up yung kanyang compressor. Kasi masilan yung mga inverter na aircon. So yun, balik tayo sa topic. Then, nung tinesting na ganyan, na okay na siya, meron na siyang power, then sa tuwing under yung kanyang compressor, namamatay yung kanyang outdoor, namamatay siya. Then ang gumagana na lang doon sa kanyang harapan, doon sa indoor. Then nag-red indicator na siya, yun. Wala na, pa-power off ulit. Then upon checking doon sa kanyang error code, chinek natin yung kanyang error code. Ang nakita natin sa kanyang code ay it's 99. So yung it's 99 yun, DC about sa sa supply doon sa outdoor. Papakita natin sa screen yung meaning ng it's 99. Pero yung it's 99 na yun, maraming saklaw yun. Basta sa outdoor board. Pang checking dun sa kanyang outdoor unit. Check natin, merong butike dito. Diyan. So, inano natin siya. So, ipapakita ko sa picture yung butike. Then dyan, may nakita tayong lumabas na butike dyan. Tapos, chinek natin yung kanyang likod at may nakita tayo. Okay na sana to Titesting ko na sana kanina, kaso may nakita kong mga maliliit na connections, maliliit na printed na ang tawag kasi dito printed circuit board, PCB. So itong kanyang mga na yan, printed na yan, kaya ganyan, kaya maliliit. So yan, may mga putol-putol. So tatry nating jajamperan. At ito, check natin siya mamaya kung mayroong shorted. Yan So hindi naman pumutok yung kanyang fuse, hindi shorted yung kanyang bridge rectifier diode. Ang pinag-aalala ko lang, sana walang tama yung kanyang IPM. Kasi once na may nag-short dyan, automatic na aapektuhan itong kanyang IPM. Kasi itong buntot ng butike, napahiga siya dito. Kaya makikita nyo, maitim yun maitim yan. Bali dun siya humiga. Then yan, yung jumper na yan, connected siya dun sa IPM, ay dun sa system, dun sa system IC, yun, sa kanyang sa kanyang processor yan, pag sa mga computer o kaya sa yung pinaka main IC yan, brain, dyan nakaprogram lahat. Then ito, lumabas siya dito papunta dun, yan, kumonekta siya dyan, then dyan pumunta dito sa IPM. Sana walang shorted dito. Pag ito'y nadali, wala na, automatic change board na to. Mahal pa naman ang board nito, mga dito sa amin 5,000 to, iba pa yung labor. So sigurado tatagayin ni service center to. So yan, tong jumper natin, papakita ko na lang mamaya kung goods yan na jumper natin. So ito, papalitan lang natin yung mahanap nating mga shorted, then wala na. Kung talagang ayaw, edi mas maganda na lang na change board para iwas back job at iwas sakit ulo. Yun lang yun. Kasi pag natamaan na yung kanyang IPM, wala naman tayong pagkukunan ng IPM. Basta okay yung mga kanyang IC, yung mga shorted dito, mga resistors, SMD na yan, okay pa yan, kaya natin i-repair yan. Huwag lang dito sa IPM at dito sa IC. Then yun lang, ipapakita ko sa inyo pag na-jumper natin, then pag natanggal natin tong kanyang bridge rectifier. At ang ginagamit ko palang panglinis dito sa mga carbon na yan, dito sa carbon na yan, itong lacquer thinner, yan lacquer thinner lang, okay yan. Ito rin yung ginagamit kong panglinis dun sa mga circuit board ng cellphone. Kung wala kayong lacquer thinner, yung lang, lighter fluid, sabagay mahal yun, gamitin nyo na lang yung alcohol, pwede pa yun. Tapos i-hot air blower nyo para matuyo. Maganda sana kung mayroon tayong microscope pero wala. Sisilip-silipin na lang natin. At ito mga ka-DIY yung gagamitin nating pang jumper wire. Ito kahit hindi na kayo bumili,
kuha lang kayo dun sa mga antena ng antena ng radyo. Ito yung ginagamit ko, pati sa cellphone ito yung ginagamit ko kasi manipis lang to. Saka meron siyang balot. Bukod sa balot niya na parang tela, meron din siyang balot na parang sa transformer para hindi mag-shorted. At ayun, update sa ating ginagawa mga ka-DIY. So ito, na-jumper natin siya. Mag-focus ng camera. Yun jumper na natin siya. Yung iba pinadaan na lang natin dito sa may mga hinang ng resistor. Yan. Kasi sim lang din sila ng connection. Papunta dito. So ito, ayusin na lang natin to at lalagyan ko ng mga tape isa-isa para maiwasan yung pagka-shorted just in case na uminit ito kasi matutunaw yung kanyang insulator. So kailangan natin lagyan ng ganun para mas sigurado. Then yung kanyang bridge type rectifier, napalitan na rin natin siya. So ito yung nangyari sa kanya. Sunog. At ayan, try nating susuplayan then mag-voltage checking tayo. Kailangan may makuha tayo dito na 5 volts supply dito. Kailangan meron siyang 5 volts then 14 volts dito sa kanyang IPM. Ayan. Then 12 volts papunta sa saan ba? Yung relay. Saan yung relay natin? Mukhang wala dito. So yun. Dalawa pala yung kanyang bridge type rectifier para dito sa kanyang IPM at saka dito sa power supply ng outdoor. Yun yung isa. Hindi makita. Yun, basta nandun sa ilalim. Update ko na lang mamaya mga ka-DIY pag naikabit na natin. So ayan, nasalpak na natin yung kanyang control board dito sa kanyang outdoor. At ito, simbolin na lang natin yung mga wirings. So yan parang pansip. Tapos yung kanyang field wiring, kakabit natin siya. Yung kanyang supply. At ito na, napandaran natin yung unit. At nandito tayo sa outdoor. So bali, umandar na yung kanyang fan. Then yung kanyang compressor, umandar na rin. So bali, ang makukuha natin na max amperahe ay 3.2. Then meron tayong reading na 2.5. So hintayin lang natin to, tataas to hanggang 3 ampere. So ibig sabihin nun, good yung kanyang preyon. At hintayin natin tutuloy yung kanyang drainage. So bali itong unit under observation pa lang to. At ayun, nagturbo na yung kanyang compressor. Meron na siyang 3.6. At mainit na rin yung labas ng hangin dito din. Pati yung tubo dito, hindi siya nag-ice build up. Ibig sabihin good yung yung refrigerant niya. Malamig na siya.